Rumaraga sa pagpalap sa atin lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 36, sa versikulo 35 hanggang 38. Gumawa rin sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang asul, morado at pula. At ito'y binurudahan nila ng larawan ng kerubin. Gumawa sila ng 4 na posteng akasya na kabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto. Kinabitan ng kawit na ginto rin at itinayo sa 4 na tungtungang pilak. Para sa pintuan, gumawa sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang asul, morado at pula at binordahan ng maganda. Gumawa sila ng 5 posteng pagsasabitan ng kurtina. Kinabitan nila iyon ng mga kawit. Ang dulo'y binalot ng ginto. Gayon din ang mga bara at itinayo sa 5 tungtungang tanso. So, ang highlight ng passage na to ay yung ongoing construction ng Tent of the Tabernacle. So, para maunawaan natin to ng lumusan, kailangan imaginein mo na nandun ka sa ginagawang tent. So, mapapansin mo na may mga worker, may mga materials. At iba-iba yun. Siyempre, may sa kurtina, may sa metalworks, yung gagawa ng mga poste, yung mga gagawa ng iba-ibang mga parts. So, kada parts may mga set of workers. At syempre yung mga workers na yun, may nagsusupervise sa kanila. At syempre, sila ay trained at expert or line of expertise nila yung mga materials na hinahawakan nila or ginagawa nila. So yun ang makikita natin doon. Pero, isa pang mapapansin natin dito na si Lord mismo yung nagbigay ng specific measurement, specific na kung anong itsura or anong uri ng materials yung gagamitin, pati yung design, si Lord mismo ang gumawa ng nagbigay ng description na gagawin ng mga Israelite. So, kasi si Lord sensitive siya, alam niya na capable yung mga Israelites na gawin yon at ituro yun sa iba para maging effective at efficient yung pagtatrabaho nila nang mapabilis ang kanilang paggawa ng Tent of the Tabernacle. So yun na nga, na kada parts, iba-iba yung mga worker at may nagsusupervise pa sa kanila. So, ganun talaga dapat. Walang lamangan, walang nagpapagalingan, at walang nagsisiraan. Kasi nga, iba yung line of expertise ng gumagawa ng kortina, sa gumagawa ng pintuan, or sa gumagawa ng poste, at yung sa metalworks, at yung sa embroidery. So magkaiba yung line of expertise nila. So kanya-kanyang expertise. Hindi nila kailangang magsiraan o magpayabangan. Kasi nga, iisang Tent of the Tabernacle yung ginagawa nila. So, para matapos nila yung ginagawa nila, kailangan may cooperation at coordination. At syempre, walang competition doon kasi alam nila kung ano ang ginagawa nila. Same din sa New Testament. So, anong ginagawa natin sa New Testament? Yung kanyang kaharian. So, sa kaharian ni Lord, para mabuo ang kanyang kaharian, iba-iba rin ang mga workers at trained din sila sa line of expertise nila. So, 'di ba, may apostles, may prophets, may teachers, may pastors, may evangelists at may iba-iba pa. So, iba-iba yung line of expertise. Pero, iisang kaharian ang binubuo. So, ganun din dapat. May cooperation at may coordination. Walang siraan, walang lamangan, walang payabangan. Kasi nga, iisang kaharian yung ginagawa tapos magpapalamangan. Hindi pwedeng ganun. Hindi magagawa ang kaharian ni Lord. So, masisira yun. So, tandaan natin na kung yung Tent of the Tabernacle may cooperation at coordination, sa ministry ganun din. Wala dapat na competition. Ministry is not a competition. Okay?
More on cooperation at coordination yan. Okay? Kasi nga, ang ginagawa ay ang kaharian ng Diyos. Hindi kaharian mo, hindi kaharian ng kung sino man. And the good thing, well-trained ka sa expertise na kung saan ka ilalagay ni Lord. So, iba yung expertise ko, iba rin yung expertise mo. So, hindi natin kailangan magpalamangan or magkaroon ng competition. Ang kailangan, cooperation at coordination. So, akala kasi ng ibang worker or yung mga manggagawa is ang ministry is competition. So, hindi nila yun alam. So, maling akala sila. Kaya nga sinabi ko, yung mga worker doon sa Tent of the Tabernacle, may nagsusupervise sa kanila para yung ginagawa nila is coordinated at tamang-tama. Same din dito sa atin sa New Testament. Sa paggawa ng kaharian ng Diyos, may nagsusupervise din sa atin. Hindi pwedeng wala. Kasi sa Old Testament, yung gumagawa ng Tent of the Tabernacle, kung walang nagsusupervise sa kanila, baka iba-iba yung measurement, baka iba-iba yung design. So, ano mangyayari doon? Magulo. So, para maging maganda yung Tent of the Tabernacle, may nagsusupervise. So, dito rin sa ating sa New Testament, sa ministry, may nagsusupervise dapat. So, ganun yun. Okay?